ko pong excited na kayo makinig sa salita ng Diyos. Kaya naman tayo po tayo lahat as we welcome our youth leaders in Youth Arise, Zoe, Evan, and Alicia. Morning po. Pwede na po tayo umupo. Lahat nga po ng gutom magsabi ng amen. Ako. So yun po, good morning po sa lahat. Sa mga hindi po nakakilala sa akin, ako po si Ivan, sa pong youth leader sa Youth Arise. First of all po, gusto ko po i-acknowledge lahat po ng pastors natin dito sa New Life, Tondo. Especially po kay PH and PC. Kung nasaan ka man PH, ingat ka po. So yun, pag-uusapan po natin ngayon is about maturity. Pero, tinitlean ko po yung topic ko na Go, Grow, Glow. Para nutrition month, no? Kasi sa buhay, pag sinabing go, grow, glow, hindi lang tungkol sa pagkain. Hindi lang pag sinabing go, go lang. Hindi pag sinabing grow, mag-grow ka ng kusa. Hindi pag sinabing glow, kusa kang kikinang. Alam niyo po ba na pwede tayong tumanda, pero hindi tayo nagmamature? Minsan po kahit may edad na hindi marunong mag-handle ng problema, hindi marunong magpatawad, or walang disiplina sa buhay. Ibig sabihin, di pa tayo matured. Sa ating pananampalataya naman, ganun din. Hindi porket matagal na tayo nag-church, 10 years, 20 years, matured na agad tayo. Kasi, maturity is a process. Hindi naman yan yung biglang isang snap lang, matured ka na . So sa first point ko, go. Take the first step of obedience. Sabi sa Genesis 12 verse 1, the Lord said to Abram, go from your country, your people, and your father's household to the land I will show you. Tinawag ng Diyos si Abram at sinabi niya na, go, punta ka dun. Pero alam ba ni Abram yung kung saan siya pupunta? Alam ba niya kung saan ba siya dadalhin ni Lord? Hindi. Pero kahit ganun, sa pamilya naman, ito po makaka-relate tayo lahat. Minsan kailangan mo maging, ikaw yung unang manghihingi ng sorry kahit hindi naman ikaw yung gumawa ng kasalanan, di ba? Kahit hindi ikaw yung mali, sorry po . Bakit? Kasi matured tayo . At the same time, mahal natin yung pamilya natin. Amen. Kaya naman, kailangan rin natin sumunod kay Lord. Kahit hindi pa natin nakikita yung bigger picture na hinanda niya sa atin, at kahit di pa natin alam kung saan tayo dadalhin ni Lord. So ngayon, handa na po ba tayo mag-go kay Lord? Amen. Number 2, grow. Develop in character and faith. Sabi sa 2 Peter 3 verse 18, but grow in the grace and knowledge of our Lord and Savior Jesus Christ. Minsan hindi naman sapat na susunod lang ako sa iyo, Lord. Kung ano yung hinanda mo sa akin, susunod lang ako sa iyo. Kasi minsan, tayong tao, meron tayong katamaran. Siyempre, sa maturity, kailangan tuloy-tuloy. Kaya nga siya process . Hindi naman, hindi lang naman ngayong araw ka lang magmamature. Hanggang sa patanda ka ng patanda, magmamature ka. Amen.
Growth take discipline and intentional effort. Kailangan sinasadya. Hindi ko alam bakit ba ako nagmamature. Kailangan din ng disiplina po sa lahat ng bagay. So meron po akong hinanda dito na signs ng growth. Paano ba natin malalaman na nagmamature na tayo, nag-grow na tayo? Number 1, marunong ka na magpatawad kahit mahirap. Kahit sobrang bigat ng ginawa sa'yo, marunong ka magpatawad. Kahit kung ano man yung ginawa sa pamilya mo, sa kaibigan mo, sa mahal mo sa buhay, kahit sobrang sakit, marunong magpatawad. Number 2, marunong ka na mag-manage ng emotions, hindi agad nagagalit or nagre-react. Hindi lang nasiko ka lang, natabig lang yung tubig, magwawala ka na. Yun yung signs ng growth. Number 3, mas nagiging responsable ka sa pamilya at lumalalim ang relationship ninyo. Hindi lang pwede na nagmamature tayo sa family, at the same time kasi, kailangan din natin ng pagmamahal sa puso. Lagi niyo pong tandaan na unahin natin mahalin ang sarili natin bago po makapagmahal ng iba. Kasi hindi po tayo makakapagmahal ng ibang tao kung hindi pa natin mahal yung sarili natin. Paano po natin sila maalagaan kung ang sarili natin hindi natin maalagaan? Tama po ba? Number 4, lumalalim ang iyong faith kahit may pagsubok. Kahit sobrang bigat ng problema, kahit sobrang bigat ng mga pinagdadaanan natin sa buhay, alam pa rin natin na meron tayong Diyos na kasama. Parang puno po, hindi agad malaki. Pag tinanim mo ba, kusang bigla bang lalaki yun? Siyempre hindi. Kailangan din po yun ng panahon, ng tubig, ng araw, at ng pagmamahal o care. Tayo rin, para po lumago tayo, kailangan din natin ng Word of God, prayer, life group, and pagsunod kay Lord. Hindi naman po tayo na basta umattend lang ng church, mag-grow tayo. Kailangan po natin ma-implant sa church. Kagaya po ng life group natin every weekdays. And ito pong Sunday service, sa Word of God. And last point ko po is glow. Meron na po tayong go, grow, last one po, glow. So sa glow, shine and influence others. Sabi naman po sa Matthew 5 verse 16, let your light shine before others, that they may see your good deeds and glorify your Father in heaven. Matured faith is not just for yourself. Para din po yan sa iba. Hindi po natin pwedeng sariliin yan. Ang tunay na matured na Kristiyano ay nagbibigay liwanag, nagiging inspirasyon, at nagiging blessing sa iba. Amen. Sa pamilya po, tayo yung example ng pasensya, ng pagmamahal, at pag-unawa. Sa part na yon, doon natin pinapakita na meron tayong Jesus Christ sa puso natin. Sa community natin, nakikita natin na may mga problema. May problema po yung bansa natin. Pero still, nagtitiwala pa din tayo kay Lord na may gagawin siya para sa bansa natin. Para tayong ilaw sa madilim na kalsada. Hindi lang siya para sa atin. Hindi lang siya para sa sarili niya na lumiliwanag siya. Kundi, para makita din tayo bilang daan. Kundi para makita din yung ilaw na yon na, ay, ito yung guide ko. So, tanong po, nakikita ba ng iba si Kristo sa buhay natin? O hindi? Nakikita ba ng ibang tao si Lord sa buhay natin? Liwanag ba tayo o nagdadali rin tayo ng dilim sa ibang tao? Mahalaga po yun eh. Hindi porket nag-go tayo kay Lord, nag-grow, wala tayong glow. Kasi pag nawala po yung pangatlong yon, yung dalawang po yung baliwala. Kasi hindi po tayo magiging good example kung hindi tayo nag-glow. And as I end po, maturity is not easy. Hindi po madali maging matured. At hindi rin madali yung proseso ng pagmamature. Journey po yun. So when we go, we obey God and take the first step. Amen. And then we grow. We deepen our faith and develop our character. Then last,
we glow. Shine so others may see Christ in you. Kung go ka lang ng go, pero hindi ka nag-grow, maliligaw ka. Kasi hindi mo alam kung saan ka pupunta eh. Madali pong sumunod. And kung grow ka naman ng grow, at hindi ka nag-glow, sayang ang growth. Kasi hindi nakikita ng iba eh. Pero kung go, grow, and glow, makikita natin ang tunay na maturity sa buhay at matutupad mo yung plano ni Lord sa buhay natin. Amen. Don't just go, don't just grow, but go, grow, and glow for the glory of God. Thank you po. All right. Gising pa po ba ang lahat? Lahat ng mga tulog, magsabi ng amen. Ang daming tulog. Sige po, bago po ako mag-start, gusto ko magpasalamat sa ating senior pastor, Pastor Herbie and Pastor Charlita and sa buong pastoral team. Ma'am, I love you po. Ayun, ang title po natin ngayon is Turn Your What Ifs to I Can. Lahat tayo gusto ng increase. Amen? More blessing, more opportunities, or more favor. Pero ang tanong ko po sa inyo, handa ka na ba sa increase na yon? Kasi God is not just looking to bless you. He's looking to build you. Because before God increases your platform, He wants to increase your character. Ang part 1 is, let's be honest, minsan tayo ay napupuno ng mga what if sa buhay. Paano? Paano kung hindi ako matanggap sa trabaho? Paano kung hindi ako matanggap sa pinasukan kong university or school? Paano kung hindi ako matanggap yung hiningi kong sorry? Paano kung hindi? Pero sabi sa Jeremiah 29:11, even if you fail, what if I fail pala muna, sorry. What if I fail? Sabi sa Jeremiah 29:11, even if you fail, try again, I have planned to prosper you. Sinasabi sa verse na ito, na kahit makailang fail tayo sa buhay, piliin pa rin nating bumangon. At mag-step up sa failure na yun at bumawi sa mga susunod na susunod. Dahil kahit saan po natin tignan, palagi tayo nagkakamali. Walang tao na hindi nagkakamali. Ang Lord lang ang hindi nagkakamali. Dahil siya ay perfect. Magkakamali sa desisyon, magkakamali sa pagpili ng mga tinatahak sa buhay. Pero kahit makailang failure at pagsubok tayo, andyan si Lord para itayo at ibangon tayo. Amen po ba? At para i-motivate niya tayo, andyan lagi si Lord. Hanggang sa maging success ka na at ang ating mga pagkakamali ay maging success. Number 2, what if they don't accept me? Sabi niya sa 2 Corinthians 1 verse 3-4, even if they don't accept you, I will comfort you and send people who truly will. Sa buhay, marami tayong karanasan na parang walang tumatanggap sa atin. O parang hindi tayo belong. Pero ang Biblia ay nagbibigay sa atin ng pag-asa at katiyakan. Sabi niya sa verse na yon, sinasabi ni Paul na ang Diyos ay nagbibigay sa atin ng kaginhawaan sa ating mga paghihirap upang makapagbigay din tayo ng kaginhawaan sa ibang tao. Ibig sabihin nito, ang pagtanggap ng Diyos sa atin ay walang kondisyon. Dahil sobrang mahal niya tayong mga anak niya. Number 2, makakahanap tayo ng kaginhawaan sa kanyang pagmamahal. And number 3, makakapagbigay din tayo ng kaginhawaan sa iba. Kapag nakakaranas tayo ng rejections o pagtanggi, alalahanin natin na ang iyong halaga ay nagmumula sa pagmamahal ng Diyos. At humingi ng suporta sa mga mahal sa buhay. Like family, kapatid or kaibigan, komunidad na pananampalataya sa mga profesional. And number 3, magtuon sa pag-alaga sa sarili at pagmamahal sa sarili. Dahil hindi ka pwede magmahal ng iba kung di mo kayang mahalin yung sarili mo. Kaya dapat unahin mo munang mahalin ang sarili bago sa iba. And what if they leave me? Even if they leave you, I will never leave nor forsaken you. Sabi niya yun sa Deuteronomy 31 verse 6. Yung iba dito, aminado talaga na ayaw maiwan. Amen po ba? Ayaw maiwan. Ayaw maiwan sa mga bagong trend sa buhay, mga TikTok dance, o kaya takot maiwan ng asawa or mga karelasyon nila. Amen po ba? Takot tayo dun. Pero alam nyo bang hindi tayo mag-isa? Kapain nyo po yung puso nyo. Sige po, kapain nyo. Sa tuwing kakapain nyo ang puso nyo,
alalahanin niyo po lagi na tayo may kasama. At yun si Jesus. Amen po ba? And lagi tayong ligtas dahil sa Kanya. Lagi tayong pinagpala. Lagi tayong blessed dahil yun kay Jesus. Amen. Palakpakan po natin si Lord. Kaya pag nakakaranas po tayo ng parang naiiwan tayo o wala tayong kasama, lagi natin tandaan na nasa atin lang si Jesus. At hindi niya tayo iiwan kailanman. At patuloy lang tayo magdasal sa Kanya dahil ang dasal pwedeng anli at walang bayad. Last, what if I lose everything? Sabi niya sa 1 Peter 5 verse 10, even if you lose everything, follow me and I will restore you. Lahat tayo relate dito. Takot na takot tayo mawalan ng lahat na meron tayo. Katulad na lang ng mawalan tayo sa buhay, mawalan tayo ng puhunan para sa business. Ang mabigat pa dito, mawalan ng ganang mabuhay dahil sa kanya-kanya natin pinagdadaanan. Pero sinabi ni Lord sa verse na to na kahit mawala lahat sa'yo, sundan mo lang ako. At gagawin ka ulit niyang mas bagong version ng buhay mo. Ako po personally relate po ako dito. Dahil last November 17, 2024, umuwi na po yung best friend ko kay Lord. Siya po si Aiken. Pwede ba? Yan. Kung tatanungin nyo, may explanation ako dyan. Kung tatanungin nyo, bakit sobrang na-feel ko na parang nawala lahat sa akin nung umuwi siya kay Lord? Simula bata po kasi, kasama ko na yung aso na yan. Nakita niya kung paano ako naging makulit na bata noon. At ngayon na nagbibinata, simula po nung nawala siya, talagang naramdaman ko yung lungkot. Yung mawalan ng gana sa mga bagay-bagay na dati kong ginagawa, araw-araw. And after all na ng pagluluksa ko po, naisip ko na, hindi naman doon natatapos yung buhay ko eh. At naisip ko na lang yung pangalan niya na, Aiken. Aiken, kaya ko. Kaya simula nun, inisip ko na kahit wala na siya totally, inisip ko na lang na nasa safe na lugar at nagpatuloy po ako sa buhay. So anong point ko dito? Palagi nating banggitin na kaya natin. Harapin ang problema at kasi pasama natin palagi si Lord. At may hinanda po ako ditong 5 things to improve sa buhay natin for character and growth for God's increase. Number 1, take care of your mind and heart. Alagaan ang mental at emotional health natin. Maglaan ng oras para magpahinga, mag-reflect, at alagaan ang sarili. Kasi kailangan din natin talaga magpahinga. Hindi natin palaging kaya. Kapag puno ka ng isip ng negativity, mas madaling sumuko eh. Kaya kailangan talaga natin magpahinga. Doon natin mararamdaman yung parang burnout na sinasabi. Number 2, stay connected with God and people who uplift you. Mahalaga na may kausap ka at may kasama ka. Kaibigan, family, stay connected lalo na kay Lord. Sa prayer at sa mga tao na nagbibigay sa inyo ng good influence. Like mga kaibigan. Pero yung good friend, hindi yung bad friend. Surround yourself with people who inspire you to be better, not bitter. Number 3, choose gratitude over complaining. Lahat tayo marunong mag-complain. Instead of focusing sa kulang, pasalamatan kung ano yung meron ka. Dahil pwede nating isipin na kung ano yung meron ka ngayon, yung iba naman yung wala. Gratitude makes you stronger and happier kahit may problema. Kahit simpleng, salamat Lord, may nakain ako ngayong araw. Malaking bagay na yon para ma-remind ka na blessed ka pa din. Number 4, learn from failures and keep trying. Hindi lahat ng pagkakamali ay katapusan. Minsan ang pagkakamali, it makes you para to improve sa susunod na try and maging success. Ang mahalaga ay natuto at bumangon ka. Every mistake can teach you something that will make you wiser next time. Last point, be kind and help others. Kahit simpleng good morning, sige nga sabihin niyo po yung katabi niyo, good morning. Ayan. Kahit simpleng mga good morning or bati lang sa mga kakilala nyo, pag-share ng pagkain, o pag-listen sa kaibigan, kindness goes a long way. May patutunguhan niyang kindness mo. So palagi tayong maging mabait. Kasi ngayon 2025, parang wala nang lugar dito sa mundo na maging masama eh. Parang maging mabait na lang dapat lagi, di ba? Amen po ba?
Kapag tumutulong ka sa iba, hindi lang sila ang napapalakas. Ikaw din. Ayan. Ayun. Thank you po bago po ako mag-end, palakpakan ulit natin si Lord ng mas bagong palakpakan. And sige, thank you po. Amen. So, ayun. Kagaya po nila, bago po ako mag-start, gusto ko lang pong mag-thank you sa pastors po namin for giving us opportunity po. Pastor Hervey, Ma'am Cher, Ma'am Jade, Tay Rafi, and to all of the part of the pastoral team po. Thank you po for another opportunity to minister po sa mga tao. And I titled my preaching, The Bigger Picture. Narinig niyo na po ba yung mga sinasabi nila na, be the bigger person na lang, or tingnan mo na lang yung bigger picture ng mga nangyayari sa'yo. And I don't really know what comes to my mind when I titled my preaching The Bigger Picture, but then naalala ko po yung theme natin this year, which is maturity. And I believe that stepping onto that maturity is widening our knowledge po sa mga bagay and widening our perspective sa mga bagay, on things. And my first point is, life is a series of problems. Let's be mature on how we see problems in our life. Pero, paano nga ba tayo magmamature kung paano natin tignan yung problem sa buhay natin? Iiwasan na lang ba natin or hahayaan na lang natin yung iba na mag-handle ng problema natin or ia-avoid na lang ba? Let's see problems as breakthrough. Tingnan natin yung mga problema natin as breakthrough. So, hindi natin siya ganun makikita na sobrang bigat, sobrang big deal. And if there is sickness and disease, let's see who is God in that problem. He is the same God who can heal you. Kung kaya niya dati, mas kakayanin niya ngayon. Kung kaya niyang mag-heal, gumawa ng miracles dati, mas kakayanin niya ngayon. And if you don't know what to pursue in life, kung hindi natin alam kung ano ba dapat, ano ba yung gagawin ko, let's see it as another testimony to prove who God is in our life, that He is the way, the truth, and the life sa buhay natin, na mag-rely tayo at maging dependent sa Kanya. And let's see hard things as temporary. Hindi naman lahat ng mga bagay na hindi maganda is permanent. And huwag tayong mag-decide temporarily on a permanent let's not decide permanently on a temporary situation. And if there is poverty, tingnan natin kung sino siya sa problema natin. We get to acknowledge that He is our Jehovah Jireh. Amen? He will do always provide. And hindi, napanaginipan ko na to, Lord, magpo-provide ka. Amen? And hindi pa tapos si Lord sa buhay mo. Makakaahon at makakaahon tayo sa mga nakaraang sunog. Amen? Dahil hindi lang siya able, but He is also willing. And alam niyo yun, available din siya. Hindi lang niya gusto, pero kaya niya ring gawin. And my second point is, what you see is not all in there. Hindi yung mga nakikita natin, hindi lang yun. And marami pang gustong gawin si Lord sa buhay natin na marami pa siyang plano. And God works behind the scene. Kahit sobrang gulo, sobrang chaotic, sobrang draining ng mga nangyayari, God is moving sa mga paraan na hindi natin nakikita. Mostly hindi natin nakikita. And an illustration for this is the story of Joseph. In the story of Joseph, his siblings betray him, but that betrayal becomes a redirection for him. And ganun naman talaga minsan na mismong yung mga family, yung mga friends, or yung mga pinagkatiwalaan ng sobra, yung mga minahal ng sobra, yung mga napagsasabihan natin ng problema, sila pa mismo yung magbe-betray sa atin. But then, si Joseph, hindi niya in-expect na ibe-betray siya ng family niya. Pero mas lalong hindi niya in-expect kung ano yung mangyayari next dun sa problema niya na yon. And malay natin, nandito pa lang tayo sa point na feeling natin na bebetray tayo, but then, hindi pa natin ine-expect kung ano yung mangyayari next. Because there will be breakthrough. Amen? And there is more than the present moment. Yung mga struggle natin ngayon, hindi pa yan yung whole story. Dahil yung mga pain, yung mga grief, yung mga loss natin, it's all temporary
kung ikukumpara natin sa mga plano ng Diyos para sa atin. And it could be disappointment. Kung feeling nyo na di-disappoint kayo ngayon, hindi pa yan yung full picture. That's not the full picture of everything. Pero kung feeling nyo, success na kayo or masaya na kayo sa buhay, malay nyo, hindi pa yan yung full picture na mangyayari sa inyo. And katulad ng puzzle piece, hindi mo makikita yung kabuuan kapag hindi mo pa nabubo. Malamang, hindi mo pa makikita. I mean, katulad sa movie na pag episode 1 ka pa lang, hindi mo malalaman kung sila na ba yung magkakatuluyan. And my third point is the bigger person. Being the bigger person is seeing goodbyes with good. There's good in goodbyes. And in Romans chapter 8, verse 18, I can consider that our present sufferings are not worth comparing with the glory that will be revealed in us. Amen? And minsan, kaya lang naman sila nawawala sa buhay natin, yung mga mahal natin sa buhay, dalawang bagay lang. It's either pinoprotektahan siya ni Lord sa'yo or pinoprotektahan ka ni Lord sa Kanya. And in terms of our dreams, your dreams are good, but His dreams for you is perfect. Amen? Kahit wala kang plano, may plano siya sa'yo. And hindi lang para sa sarili. Meron din tayong, pwede rin tayong mangarap para sa pamilya at sa mga magulang natin. And in kindness, piliin natin maging mabait. Alam kong mahirap piliing maging mabait, pero dahil tao lang din naman tayo. And minsan parang sobrang hirap magpakumbaba, but with the grace, amen? But with the grace and by the glory of Jesus, makakayanan natin. And I hope that we still choose to be kind, even if we're running out of patience. Amen? And palaging piliing magtiis kesa pagtiisan. Dahil kapag ginagawa mo yung mga bagay gamit yung pagmamahal or yung pag-ibig, hindi ka mauubusan. At hindi mo kailangan i-prove right palagi yung sarili mo sa iba. Dahil madalas, silence speaks more louder than arguments. And the bigger person always know when to walk away. Amen? And walking away doesn't always mean losing. Yung pag-alis natin, hindi naman siya yung nagsasabi na natalo ka na or nakakababa ng pride. Pero kung aalis ka dahil napagod ka na sa mga nangyayari, and nababurden ka na, tapos the next thing you do is to find other things na magpapapagod lang ulit sa'yo, hindi ka talaga napagod. Napagod ka lang sa tao, and napagod ka lang sa tao sa paligid mo, hindi sa ginagawa mo. The bigger person can control emotions. Sobrang dali lang magalit, and sobrang daling mag-explode, mainis, but it takes you maturity to respond calmly. It takes you maturity na maayos and give feedback ng kalmado at hindi nag-overtake ng emotions. And also, the bigger picture knows how to value relationship than pride. Kaya wag tayong magbaburn ng bridges para may babalikan tayo. Kaya palagi nating sinasabi na wag nating maliitin yung mga tao sa ibaba kasi once na umangat ka sa buhay, dahil kapag dumating yung time na mawalan ulit tayo or maubos tayo, sila pa rin yung makikita natin pag bumaba ulit tayo. And the bigger picture the bigger person sees the bigger picture. Let us all focus not only on the partial point of view but in the whole picture. Tingnan natin yung sarili natin, tanungin natin yung sarili natin that, magmamatter pa rin ba to next year? Will this thing will matter next year? And because maturity, kaya natin kailangan tanungin yung sarili natin, because maturity doesn't focus on grudges, but maturity focus on growth. And as I close, tandaan natin na yung buhay natin, hindi siya tungkol sa pag-iwas sa problema, kundi sa pagiging mature, and pagiging mature habang may hinaharap ka, hindi pagtatapos ang problema, kundi stepping stones ito para tumibay yung pananampalataya natin, yung mga iniisip nating hadlang. Madalas yan pa yung mga papunta sa breakthrough. Amen? And pangalawa, hindi lahat ng nakikita natin, yun na yun.
limitado yung vision natin, but unlimited ang plano ng Diyos. And katulad ni Joseph, hindi niya inakala yung betrayal ng mga kapatid niya and ang magiging susi para maitaas siya. Kaya kahit hindi natin makita yung buong plano, we can trust that God is working behind the scene para sa ikabubuti natin. Pangatlo, para makita ang bigger picture, kailangan din natin maging bigger person. And hindi madali ang magpatawad, magpakumbaba, at maging mabait dahil kasi mahirap eh. But dito nakikita yung tunay na maturity. It takes you maturity. Ang pagiging bigger person ay yung marunong pumili ng peace over pride, relationship over revenge, and yung growth over grudges. Hindi ito kahinaan. Pero ito yung lakas at na nakokontrol ng Holy Spirit. And fourth one is, maturity means natututo tayong magtanong. Magmamatter pa ba ito next year? Marami sa mga bagay na kumakain ng emosyon natin is temporary lang. Pero kapag natuto tayong mag-focus on eternal, nagiging wise tayo. And natututo tayong bitawan ang hindi mahalaga at panghawakan ang tunay na mahalaga. Ang ating faith, calling at relationship with God. And lastly, mga kapatid, ang bigger picture ay si Kristo mismo. Siya ang ating pag-asa, ang ating tagapagpagaling, ang ating provider, ang ating tagapagligtas. Amen? Kaya lakarin natin ang maturity, tumindig sa pananampalataya, at magtiwala na hindi pa tapos ang kwento. Dahil sa huli, ang bigger person ay ang glory ni Lord na mahahayag sa bawat isa sa atin. Amen? Thank you po. Once again, malakas na palakpak po para sa ating mga kabataan. Para sa aming mga kabataan. So, kadalasan po, we think the only people can encourage us are the people na sobrang successful sa buhay. Diba? Pastor lang. Yung mga successful lang sa business. Yung mga magaganda lang yung buhay. Sila lang yung pwedeng mag-encourage sa amin. Pero ako, kung matanda ako, hindi ako ma-encourage ng someone na mas bata sa akin. That is why, this is one thing that I love with New Life Tondo and with our pastor. He always trusts the next generation. Sobra po siyang magtiwala. Kung paano natin natitrain ngayon yung mga kabataan natin, ganyan din po kami niya tinrain noon. Ganyan niya rin kami pinagkatiwalaan noon. Hindi rin namin alam na kaya namin gawin ang mga bagay-bagay kung hindi niya kami pinush na gawin yung mga bagay-bagay. And it's so good to know that New Life Tondo has the next generation. Alam niyo po kung bakit? We should really invest on them because they are the next church. Kasi we will pass away. May iba nga po sa inyo, malapit na sa finish line, diba? Yung mga matatanda. And the church must go on. Do you believe in that? Naniniwala po ba kayo na yung church hindi dapat matapos? I want Shemaiah to grow up in an environment of a church. Gusto ko na kapag lumaki siya, makita niya na maganda na merong iglesia. Hindi perpekto yung iglesia. Hindi perpekto yung pastor na meron siya. Hindi perpekto yung mga leaders ng church. But still, ang sarap ng may church. Ang sarap na yung mga nanay, kung hindi nyo kaya yung mga anak nyo na swetohin, pero inside the church, through the Word of God, pwede silang ma-correct. Pwede silang ma-guide. At ang sarap po nun, that there will be other people who has concern sa mga anak po natin. Amen. Kaya ang sarap makita kanina ng mga proud parents, mga naka-video talaga sila. Sabi ko kay Ravi, tignan mo si Ate Mars, naka-video talaga kay Iba. Tignan mo si Pastor Ay, naka-video talaga. Sister Tess, anak niyo po ba si Isha? Hindi po. Hindi, joke lang po. Si Tita Jojo, nandyan. I'm very sure they are proud of their kids. Why? Sa mundo po ngayon na ang daming kabataan na nagpapakamatay. Sa mundo ngayon na ang daming kabataan na walang purpose yung buhay. Sa mundo ngayon na ang daming kabataang makasarili, it's good to know that there are young people na hindi maaaring hindi ganun kasanay magsalita, hindi sanay na mag-preach sa inyo, but they will do the best that they can just to encourage you and just to obey their pastor. Ang sarap malaman na may next generation na yung kaba isasang tabi. Hindi po kasi madali iyon. Pero alam niyo po kung ano isang magandang bagay na nakita ko dito, the Lord is now teaching us to humble ourselves. Na makinig tayo kahit sa mga kabataan, makinig tayo kahit sa mga bata. Why?
They have something to give. Why? Because Jesus is in the hearts of the people. At kung si Jesus nasa puso ng mga tao, we always have something to give. Hindi kailangan palaging magsalita yung ibibigay mo. Your kindness, you can give that to people. Your forgiveness, you can give that to people. Alam niyo po yung mga gandang bagay na inilagay ng Diyos sa inyo, pwede niyo yan palaging i-share sa mga tao. Baka pag tinitingnan niyo po yung sarili niyo, you just see, baka ang nakikita niyo lang is yung mga pangit na bagay. No, there are a lot of good things inside of you. May kabaitan dyan, may kabutihan dyan, may pagpapatawad dyan, may paniniwala dyan, may pagtitiwala dyan. Why? Because Jesus, si Jesus mismo ang naglagay ng magagandang bagay sa mga tao. That is why we will continue to believe on people. Palagi tayong maniniwala at magtitiwala sa tao. Why? Because palaging may nilalagay na magandang bagay ang Diyos sa mga tao. Amen. Natuto po ba tayo sa ating mga kabataan? Ako nga po, ayoko nang tumayo eh. Sabi ko, hindi ko alam kung paano ko i-end. Pero ang sarap lang malaman na kahit pa paano makakampante tayo that the church will not die. That the next generation will reach the church. Na masasaksihan nila yung church. Pangarap ko po talaga na si Shemaya, when she grow up, siguro pagdating ng time, pag nagpe-present siya dito or nagpe-preach siya, ako naman yung naka-video. And it's okay, it's a joy. Kaya po mga magulang, kung yung anak ninyo sobrang sakit ng ulo ninyo, lahat na po ng pagsisermon ginawa ninyo. So I suggest po, wag puro sermon. Kasi kung dahil sa sermon nabago sila, ang dami na sanang nagbago. Pero hindi pa rin sila nagbago. Pero baka po mamaya ang kailangan mong gawin, ipagkatiwala yung anak mo sa Diyos. Tayong mga magulang, wala tayong ibang ginusto kundi yung kapakanan ng ating mga anak. Diba? Minsan nga, hindi na yung kapakanan natin eh. Pero yung kapakanan at magiging buhay ng ating mga anak, yung kahit pag wala na tayo, hindi sila magiging mukhang kawawa, hindi sila maaapi, hindi sila magiging mukhang timawa sa iba. Yan yung mga iniisip natin na maging maganda yung buhay nila. Pero alam nyo po, yung mga anak po ninyo, kung gano'n nyo gustong maging maganda ang buhay nila, mas gusto ng Diyos. Dahil bago nyo sila maging anak, anak muna sila ng Diyos. Bago nyo sila mahalin, ang Diyos ang unang nagmahal sa kanila. Kaya if you do not know, I don't know kung bakit dito ako nadala ngayon. Maybe meron kang anak na sobrang sakit ng ulo mo sa kanya ngayon. Naglalayas, nababarkada, nagsisuicide, nagkukulong ng kwarto, ayaw ng ibang tao. Kung ikaw yung nanay na sobra kang nababurden sa anak na meron ka ngayon, I'm not saying na okay lang yan, hindi po okay yan. But what I am telling is that the church is here for you. Nandito po ang New Life Tondo. Come on, bring them to church. Bring them to Jesus. Kahit paupuin mo lang sa dulo, alam niyo po kung bakit ang salita ng Diyos, once po na maipangalat yan, once na marinig ng mga tao yan, hindi pwedeng babalik yan ng walang kabuluhan. Once na ang salita ng Diyos na tanim sa puso ng tao, there will be changes, there will be something na mai-instill sa mga puso nila na hindi kayang gawin ng ibang tao. So come on, even with your kids, even with your families, you have to trust God with that. Maganda pong pagkatiwalaan natin ng Diyos sa mga bagay na yan. Kahit yung anak mo sobrang liit pa. Si Shemaya, every time po napapasok yan sa school, Last Friday ata, hinatid ko siya. Nalingat lang ako, pinapila muna sila. Usually naman, hindi sila pinapapila eh. Ang ginagawa namin, ihahatid na namin sa gate, tapos papanik na sila. Kaya lang that time, may pumila. Sabi ko, sige, nakakita ng kaklase, di kinalimutan na ako. Sige na mama, bye, ingat kayo ni daddy. Sabi ko, wait lang may nakapila kasi doon, titingnan ko kung ano yung pila doon. Kasi ang lalaki nung ano niya, yung mga nakapila doon eh. So sabi ko, baka hindi yun yung pila niya. So, ang ginawa ko po, sumilip ako sa kabila, sabi ko, doon yung grade 3. Grade 5 pala yung pinilahan ni Chef. Pagbalik ko sa pila, wala! Hala, lahat ng kaba po. Sabi ko, naku, baka nakidnap na yung anak ko. Kidnap wala naman akong pantubos doon sa Smiyo. Ano ba naman yan? Mukha lang incheck yun, pero hindi Chinese yun. Wala naman akong pantubos. Naisip ko, baka mamaya may kumuha na, baka mamaya. Binrouse ko po yung pila, pabalik. Tapos pabalik din na nung binrouse ko, wala talaga. Grabe yung kaba ko. Tapos nung medyo nararattle na ako, there's something, a voice inside of me. Alam mo ba sabi? Calm down. Calm down. And pray. Bigla na lang po ako nag-pray. Sabi ko, Lord, at times like this, hindi ko kayang ingatan yung anak ko.
Hindi ko alam kung pumasok na ba, hindi ko alam kung bumili sa labas, hindi ko alam kung niyayang mag-bar nung kaklase niya. Hindi ko alam. Pero sabi ko, Lord, sa moment na ganito, ikaw na yung bahala sa anak ko. Hindi ko na alam eh. Hindi ko na kaya eh. Hindi ko na rin makita. Hindi naman ako makapasok kasi bawal naka-short sa school. Hindi rin ako makapasok. Sabi ko, Lord, alam niyo po ginawa ko, hinintay ko makapasok lahat ng grade 3. Hindi ko makita. Hinintay ko lahat makapasok ng grade 4. Hindi ko pa rin makita. Hinintay ko makapasok lahat ng grade 5. Hindi ko pa rin makita. Nakatayo na ako dun sa gate, sa labas ng gate. Sabi ko na lang, Lord, ingatan mo yung anak ko. And then a wisdom came from the Lord. Di chat her teacher. Chinat ko po yung teacher. Teacher, nandiyan na po ba si Shemaya sa room? Sabi niya, opo, mami, nandito na. Eto, kumukuha na ng award niya. Sinend sa akin yung picture na kumukuha ng award. Alam niyo po yung kaba bilang magulang kasi mahal mo. Alam mo yung kaba bilang magulang kasi ayaw mong mapahamak. Pero alam niyo po, mas mahal sila ng Diyos kaysa sa atin. Mas gusto ng Diyos na maging maayos yung mga buhay nila. So when things hindi na natin kayang i-control, hayaan po natin ang Diyos ang mag-take ng in charge sa kanila. Let God take in charge in their lives. Amen? Hayaan po natin ang Diyos ang mag-ingat sa kanila kapag hindi na natin kaya. Kasi mas kaya silang ingatan ng Diyos. Amen? At sa narinig po natin ngayong araw, I want to tell you, there will be changes, there will be maturity, pero sa kahit anong panahon po, hindi magbabago ang Diyos. Kahit anong panahon, nasunugan kayo, nabaha kayo, nabagyo kayo, namatayan kayo, may mga hindi magagandang bagay na nangyari sa inyo, pero may isang bagay po ang mananatili. And that is the love of God. Ang patuloy na mananatili po, magbago ka man, magbago man yung mga tao sa paligid mo, okay na okay ka man sa performance, o baka minsan bumagsak ka dahil sa tao ka lang naman at hindi ka perpekto. Even at your downtime, even kapag nakagawa ka ng kasalanan, there is one thing that will remain. There is one thing that will never change, and that is the love of God. Yun po yung hindi magbabago. Amen? Come on, tayo po tayong lahat as we sing this song. Ang lahat ay nag-iiba, tulad ng himig ng kanta. Biglang luluha kahit na nagsasaya. Ang rosas ay natutuyo, pangarap ko'y nabibigo. Maging lakas ng puso ko'y naglalaho. Come on, let's sing this. O Jesus, pag-ibig mo ang tanging di nagbabago. Pakinggan mo ang awit ko. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Di nagbabago ang pag-ibig mo sa akin. Kahit anong mangyari, ako'y mahal mo pa rin. Mula pa kahapon at sa habang panahon, ikaw lamang ang Panginoon. Mga kapatid, everything will change. Lahat po magbabago. Kahit yung taong mismo akala mo, kaibigan mo ng matagal, kakilala mo ng matagal, o kahit asawa mo pa, alam niyo po bang lahat pwedeng magbago? Kaya wag po kayong magulat pag may pagbabago. Pero ang masarap isipin,
Magbabago ang mga bagay, magbabago ang gobyerno, magbabago ang tao, magbabago ang panahon, magbabago ang mundo, magbabago ang maraming bagay, pero may isang Diyos na kailanman hindi magbabago. Kung mahal ka niya noon, mahal ka pa rin niya ngayon. Kung pinatawad ka niya noon, patatawarin ka pa rin niya ngayon. Kung nagpagaling siya noon, magpapagaling pa rin siya ngayon. At kung may tiwala siya sa iyo noon, may tiwala pa rin siya sa iyo ngayon. Kung gumagawa siya ng magandang bagay noon, gagawa pa rin siya ng magandang bagay ngayon. Kung hanggang ngayon, He is building people up, until right now, alam niyo po ba, He will still build people up. Never, never na magbababa ang Diyos. Kaya mga kapatid, yan po yung ating maging seguridad na, Lord, magbabago ang maraming bagay pero hindi ang pag-ibig mo. Magbabago ang maraming bagay pero hindi ikaw. Magbabago mismo ako pero hindi ikaw. Kaya magkakaroon tayo ng lakas ng loob ngayon na tumindig sa Diyos. Why? Because we know hindi pa bago-bago yung isip niya. Because we know na hindi ngayon mahal ka niya, bukas hindi na. No. When He says, I love you, it is forever. Nang sinabi ng Diyos na mahal ka niya, mahal ka niya. No ifs, no buts, basta mahal ka niya. Amen! Alaman na, Lord, we will change. Lord, people may change, but you will never change. Your love will never change. So come on, just the people of God, can we sing this? Di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Hindi nagbabago, di nagkukulang ang iyong pag-ibig na sa akin ay laan. Let's pray. Father, in Jesus' name, we thank you that you will not change. Salamat po, mananatili kang mabait. Mananatili kang mabuti. Mananatili kang Diyos na nagtitiwala. Mananatili kang Diyos na naniniwala. Mananatili kang Diyos na nagpapatawad. Mananatili kang Diyos na nagpapagaling. Mananatili kang Diyos na merong napakalaking pag-ibig para sa bawat isa. Mananatili kang Diyos na nagpapalakas ng loob. Mananatili kang Diyos na nagbibigay ng pag-asa sa aming mga puso. Mananatili kang Diyos na palaging naniniwala sa amin. Maraming salamat po. Hindi kami palaging okay. Hindi palaging maganda yung magagawa namin. We will change. We will fail. But thank you, Lord, that even though on our failure, you still love us. Even on our failure, Lord God, hindi mo kami nakikita bilang isang failure. But you always sees us, Lord, with love. And we thank you for that. Salamat, Ama, magbabago ang maraming bagay. Magbabago ang napakaraming bagay sa mundo, pero hindi ikaw at hindi ang pag-ibig mo. Kaya ito yung bagay na tatayuan namin, that whatever happens, Lord, hindi ka nagbabago. So we pray right now, Lord, if there are people right now here in your church, Lord, who are really devastated because of the changes na nararanasan nila, Lord. Dahil namatayan, nasunugan, nawalan, na-bankrupt, or kahit ano pang pinagdadaanan namin ngayon, Lord. Let this day be an encouragement to each and every one of us that many things will change but not you. Many things will change but not your love. Kaya hayaan mong tumindig kami sa katotohanan ng iyon, Ama, na hindi ka magbabago sa amin. Na hindi ka magbabago sa pag-ibig mo sa amin. Na hindi ka magbabago sa pagtingin mo sa amin. Mahal mo kami noon, mahal mo kami ngayon, at patuloy mo kaming mamahalin. Ikaw ang patuloy na magpalakas, magbigay ng pag-asa sa puso ng aking mga kapatid. At sabay-sabay, Lord, as a church, hayaan mong palagi kaming ma-remind na anumang mangyari, hindi ka magbabago. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ama. Maraming salamat, Jesus. Maraming salamat, Espiritu Santo. Napakabuti mong Diyos at kahit kailan, hindi ka magbabago. In Jesus' name we pray! New life dawned up, my family, my home.